Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong gustong isabatas ni Robin Padilla. Ito'y tungkol po sa pananagutan ng isang tao sa edad na 10 taon. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, maganda po yon. At malaki naman po at sapat ang dahilan ni Robin Padilla para po ipasa ito. Hindi ko sinasabi na walang kwenta yung pinasang batas ni Pangilinan o mas maganda itong kay Robin Padilla. Ang sinasabi ko lang, alam niyo naman 'di ba na hindi naman tayo hindi ko kakampi si Robin Padilla. Pero sa puntong ito, sa kanyang gustong maging mangyari, no, patungkol sa pananagutan ng isang tao, okay po ako doon mga minamahal ko mga kababayan. Okay po ako doon at tama naman po yung kanyang gustong mangyari. No, kasi sa totoo lang, marami pong mga kabataan ngayon na nakakagawa po ng masama dahil po nagagamit sila unang-una ng mga sindikato. Nagagamit po sila ng mga taong may masasamang gawain, lalong-lalo po patungkol sa droga, patungkol sa ibang basta mga iba't ibang mga gawaing hindi maganda o hindi po nararapat na gawin ng isang tao. So, dahil alam ng mga sindikatong ito na magagamit nila o alam nilang hindi makukulong ang mga kabataang ito na edad, minor de edad, sinasamantala po nila, ginagamit nila yung mga kabataan na kung saan po ay walang kamuwang-muwang. Ngayon, para din po sa akin, sa totoo lang, alam nyo, sa totoo lang, maganda na rin na ipasa yung ito nga gustong ipasa ni Robin Padilla dahil sa totoo lang, maraming mga kabataan ngayon ang umaabuso. Maraming mga kabataan ngayon ang umaabuso. Sa totoo lang, ang inaabuso ng mga kabataan ngayon yung mas mga nakakatanda sa kanila. Mayroon po akong nakikita, biro nyo. Dahil nga sa alam ng batang ito, minor de edad siya, alam niya na hindi siya kakampihan siya ng DSWD o ng gobyerno kapag nasaktan siya. Aba, yung nangyayari po mga kababayan, itong minor de edad na to, yung mga minor de edad ngayon, sila po ang nananakit ng mga mas nakakatanda sa kanila. Biro nyo, kung saktan nila yung mas nakakatanda sa kanila, ganun-ganun na lang. Kung sagutin nila yung magulang nila, sagutin nila yung mga tatay nila, mga ate nila, mga tita nila. At sa totoo lang, dahil po sa batas na kung saan ay bawal paluin, bawal ganituhin yung mga bata, naaabuso po ang karapatan ng mga mas matatanda sa kanila. No? Dahil nga sa bawal silang ganituhin, bawal silang ganyanin. So maraming mga kung saan maraming mga naaabuso dahil sa batas na pagprotekta sa mga kabataan. Hindi naman natin sinasabing huwag protektahan ng mga kabataan, pero nagagamit ngayon yan ng mga kabataan para naman po abuso. Biro nyo, pati teacher kung murahin ng mga estudyante, ganun-ganun na lang. Lalong-lalo na yung mga magulang nila, kahit magulang ka, pag sinaktan mo, pwede kang kasuhan, kaya naaabuso talaga. Yung magulang tuloy, wala nang karapatan na disiplinahin yung mga anak nila. May mga anak pa naman na matitigas ang ulo. Biro mo, uutusan. Ilang beses nang inutusan, hindi nakikinig. Pag pinalo ngayon, yung nanay pa yung mali kasi pinalo yung anak. Kesyo ganito, kesyo ganyan, bawal, ganito, ganun. Pero yung mga minor de edad, hindi bawal. Aba, parang nangyayari niyan, kinukonsinti natin o nakukonsinti tuloy yung kanilang mga masasamang ugali. Sa totoo lang, yan pong nakikita ko ngayon. Sa totoo lang, may kapitbahay nga ako biro mo, kung sagutin niya yung magulang niya, kung murahin niya, ganun-ganun na lang. Pero, dahil nga minor de edad, hindi pwedeng kasuhan. Ang edad niya, 17. Hindi siya pwedeng kasuhan ngayon kasi 17 pa lang siya. Pero yung utak niya, may anak na nga yun pero 17 pa rin siya. May anak na, hindi pwedeng ikulong, hindi pwedeng ganito kasi child abuse. Sa totoo lang, mas hindi naman po siguro magandang tignan na inaabuso ng mga minor de edad, yung mga matatanda. Sa totoo lang, noong unang panahon, talagang yung mga kabataan, ang taas, ang laki ng kanilang respeto at takot sa mga nakakatanda sa kanila. Pero ngayon, baliktad na. Parang ang nangyayari ngayon, mas mataas pa ang respeto ng mga matatanda kaysa sa mga mas mataas pa ang respeto ng mga matatanda doon sa mga minor de edad kasi yung respeto ng minor de edad doon sa mga mas nakatatanda. Pagmasdan ninyo, di ba?
siguro naman siguro naman na ano nyo rin yan, napapansin nyo rin yan mga minamahal ko mga kababayan. So para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na itong dalawang Cholokoy na ito na bumaril doon sa kapwa nila estudyante dito sa o doon sa Tacloban City, alam ko na alam nila na hindi sila makukulong kasi minor de edad sila. Sa panahon ngayon, sa dami ng napapanood ng mga kabataan ngayon sa kanilang pag-i-scroll sa cellphone, marami po silang nakikita. Marami silang nalalaman. Yung pa kayang malaman nila na sila ay minor de edad at hindi pwedeng makulong sa edad na 15. O ngayon, ano nangyari ngayon? O meron po mga nasasakripisyo. Balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, halimbawa na lang. Kaya ko po nasabing may nasasakripisyo, merong naiistorbo, merong na ano sa buhay, merong kumbaga nadidisgrasya ng wala man lamang kamalay-malay, kagaya na lang po nung pulis na babae na tsahin po nung isa dun sa mga namaril. Biro niya, balita ko, kinulong Kinulong yung mabuting pulis na yon. Yung record ng pulis na yon ay mabuti, unang-una opisyal, abogada pa. Pero nakulong siya dahil lamang sa malikot na kamay at walang galang na pamangkin na kung saan ay walang habas na namaril doon sa Tacloban City, na kung saan ilang mga kabataan ang nabawian ng buhay at ilan ang mga nadisgrasya. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, tignan nyo, yung walang kamalay-malay bigla na lamang makukulong. Alam niya yung baril niya ay nasa tamang lalagyan, hindi niya to iniwan kung saan, pero dahil lamang sa isang pakilemero, sa isang makulit, sa isang walang galang, alam niyo sa totoo lang, kung may galang yung batang yun, kung may takot yung batang yun sa kanyang tsahin na pulis, hindi niya gagalawin yun. At siguro din isa na din dyan, dahil abogada nga, tapos pulis, siguro malamang iniisip nitong batang ito, pulis yung tsahin ko, ganito yung tsahin ko, hindi ako makukulong kasi may kapangyarihan yung tsahin ko, abogada yung tsahin ko. Nangyari ngayon, hindi nga siya nakulong. Ang nakulong naman, yung nananahimik at yung nagtatrabaho ng maayos para paglingkuran ng taong bayan, yung tsahin niyang pulis. Yan ang sinasabi ko dito mga minamahal kong mga kababayan. So yun mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin dapat po naipasa na, dapat naipasa na ng ating mga senador yung batas na gustong ipasa, yung gustong ipasa ni Robin Padilla. Maganda naman po yun at yun po ay mapapakinabangan, yun po ay mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Yun po ay mapapakinabangan ng lahat. At natitiyak ko, wala nang mga kabataan na aabusuhin pa yung kanilang mga magulang. Marami sa mga kabataan ngayon, dahil alam nilang hindi sila pwedeng saktan. Biro mo, inuutusan ng magulang. Biro mo, pinapagalitan, tatawanan lang. Pag pinalo, sila pa yung malakas ang loob na ganito, ganyan. Siyempre, dahil may batas, kaya nga minsan sinasabi ko nga, minsan yung batas ng bansa natin, pangmayaman, alam ko kaya nila inilusot yan, hindi dahil sa may naaaping bata dahil maraming mga mayayaman ang mayroong mga yaya. 'Di ba? Kaya nila pinasa agad yan dahil maraming mga politikong mayayaman na kung saan kaya nila ginawa yan para matakot yung kanilang mga katulong. Ang problema, hindi naman mga katulong yung napupurhisyo dito Hindi naman yung mga katulong, mga alila ng mga politikong mayayaman na yan ang naaabuso, kundi yung mga ordinaryong mga magulang na kung saan ay inaabuso na ng kanilang mga anak. At hindi lang yon, maraming mga anak ngayon na minor de edad na pagka nagdesisyon sa sarili nila, hindi na sila nakokontrol. Dahil pag kinontrol sila, pag pinalo sila, ang may kasalanan pa rin yung magulang nila. Kaya tignan nyo, kahit minor de edad, pag sinabi, pupunta ako doon, mag-aasawa ako, gagawin ko to, hindi nakakapigil ang isang magulang. Bakit? Dahil sa batas na ipinatupad ng ating gobyerno na kung saan pabor lang para sa mga mayayaman, na kung saan mayroong mga katulong na hindi pwedeng manakit dahil nga may batas na bawal saktan yung mga bata. Yan ang sinasabi ko. Dapat gumawa ng batas
na kapag ang isang anak minura ang kanyang ina, pwedeng sampalin. Dapat may batas din na kapag ang isang anak, kahit minor de edad yan, kapag yan ay nagmura o kapag yan ay hindi nakinig, pwedeng paluin. Dapat ganun yung pagkagawa ng batas, hindi yung dahil bata, hindi pwedeng ganun eh. Pagsabihan lang, may mga bata nga matigas ang ulo, mas matigas pa sa bato eh. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ko naman sinasabing bobo, tanga, walang kwenta itong mga mambabatas na gumawa ng batas na yan na bawal saktan ng mga bata. Mas marunong pa kayo kay Pablo eh. Buti pa yung Biblia nagtuturo na pagka ang isang bata, habang bata pa, Biblia na nga nagsabi, ang mga, kung titignan ninyo, babasahin ninyo, tinuturo ng Biblia, habang bata pa nga yung bata, dapat turuan mo na ng leksyon, paluin mo kung kinakailangan. Diba? Yan ang sinasabi natin, pagka mga yayaman ang gumawa ng batas, kapag mga politikong mayayaman ang gumawa ng batas, pabor lang yan para sa sarili nila o sa anak nila, hindi yan papabor sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya para sa akin, ipasa ang batas na gustong ipapasa ni Robin Padilla. At naniniwala ako na maraming sang-ayon sa batas na gusto niyang maganap o maisabatas. Nang sa ganon, maraming mga kabataan ang matuto na at marunong nang gumalang sa kanilang mga magulang. Yun lang ang masasabi ko, mga minamahal ko, mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.